Magandang hapon po. Nagsimula ng bumiyahe pabalik ng Metro Manila mga galing probinsya ngayong huling araw ng long weekend dahil sa undas at wellness break. Sa NLEX, inaasahang aabot sa mahigit kalahating milyon ang daraan ngayong araw. Ang latest doon sa live na pagtutok ni Darlene Kai. Darlene? Pia Ivan, nagsimula ng bumigat yung daloy ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng NLEX southbound. Tulad na lang dito sa Balintawak, pati na sa Pampanga sa bahagi ng San Fernando. Sa Bulacan naman mula Santa Rita hanggang Bukawe Toll Plaza at bago sumampa sa Skyway. Sabay-sabay kasi yung libu-libong motorista na bumiyahe ngayon dahil huling araw na ng long weekend. Ngayong huling araw ng long weekend, inaasahan ng mabigat na daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway. Kaya inagahan na ni Mark Louie ang pagluwas pa Maynila. Noong Biyernes kasi, na-traffic silang pamilya ng 6 na oras pauwi sa Abukay, Bataan. Plano po ng mas maaga, nung hindi pa po nakakauwi, nag-isip na po ng paraan kung tsaka yung araw po talaga na oras na ilalaan po sa pag-uwi. Para nga po, kasi mamaya po kasi sobra po na po ang traffic. Maaga ring bumiyahe ang pamilya ni Andre na nagbakasyon sa Guagua, Pampanga. Mas madali ang biyahe. Gantong oras kasi hindi naman masyadong traffic. Sa posibleng pagbigat ng daloy ng trapiko ngayong hapon hanggang paggabi, isang lane sa northbound ang inilaan ng NLEX para pang counterflow ng mga sasakyang pabalik sa Metro Manila. Inantabay na po namin yung counterflow dito sa Balegtas area hanggang Bukawe Toll Plaza para mas mabilis po makarating sa Bukawe Toll Plaza yung ating mga motorista. And then after Bukawe Toll Plaza, dito sa may tapat ng Ciudad de Victoria, dito sa southbound, meron din po tayong counterflow. Tuloy-tuloy na po yun all the way to Balintawak area. Bandang 1:00 ng hapon, 2 kotse ang nasangkot sa minor accident sa NLEX northbound sa San Fernando, Pampanga. Agad na ialis ang mga kotse pero nagdulot ang disgrasya ng mahigit 1 kilometrong build-up. Ayon sa NLEX, aabot daw sa mahigit kalahating milyon ng mga sasakyang daraan dito ngayong araw. Mas marami raw yan kaysa noong nakaraang taon. Kasi mas mataas sa 5% sigurado po ito dahil umpisa po nung time pa lang, tuloy-tuloy na po hanggang gabi. If we take po yung hourly volume po compared dun sa normal, malamang po mataas po sa 10% kung per hour po natin ikukumpara. Sa mga mangangailangan ng towing, ginawang libre ng NLEX Corporation hanggang bukas November 3 ang towing service papunta sa pinakamalapit na exit. Nakadeploy rin ang mga tauhan ng NLEX at mga ambulansya. Sinamantala ng mga motorista ang undas brake para magpakabit ng Unified RFID. Dinaanan ko para hindi nga ako masabay sa rush. Malaking bagay po kasi isa na lang po iloloadan tsaka hindi po hassle. May mga nagpagas na rin bago ang big time oil price hike sa Martes. Siyempre masakit kasi magtataas na naman po. Maliit na nga po ang kita, mababawasan pa. Ivan, ayon sa pamunuan ng NLEX, asahan daw na buong gabi na magiging mabigat yung daloy ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng NLEX southbound. Bahagya raw magiging magaan yung traffic situation mula 12 a.m. hanggang 3 a.m. pero muling bibigat yan mula 4 a.m. hanggang umaga na ng Lunes. Yan ang latest mula rito sa North Luzon Expressway. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Darlene Kai. Mas maluwag po ngayon kumpara sa mga nakaraang taon na kung kailan nagtapos ang undas ang daloy ng trapiko sa South Luzon Expressway. At nakatutok si Dano Tingkungko. Maliban sa konting build-up sa Alabang Sukat kaninang hapon, maluwag ang halos lahat ng bahagi ng SLEX sa maghapon. Inaasahan ng pamunuan ng SLEX na umaga pa bukas bibigat ang trapiko sa SLEX sa Skyway na maaaring lagpas sa average na 1 milyon kada araw na vehicle volume ngayong undas. Para sa mabilis na biyahe, umiiral na ang One RFID Interoperability Program kung saan maaaring gamitin sa magkabilang expressway ang auto-sweep ng SLEX at Skyway at Easy Trip ng NLEX, TPLEX at SCTEX. Basta naka-enroll ang RFID online. Naka-standby pa rin ang quick response team sa SLEX kabilang ang mga ambulansya, tow truck at fire engine. Dagsa na rin sa Batangas Port ang mga pasaherong pauwi ng Metro Manila mula Mindoro, Romblon at ilang probinsya sa Visayas. 58,000 ang mga dumaan sa Pantalan mula tanghali kahapon hanggang ngayong araw ayon sa Philippine Ports Authority.
Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkung ko, nakatutok 24 oras. Gaya ng nakaugalian ngayong araw ng mga kaluluwa, dumalaw sa yumao mga taga-Angono Rizal. At nakatutok live, si Nico Wahe. Nico. Ivan, kung marami sa ating mga kababayan ang pabalik na sa normal ngayong araw dahil may pasok na bukas, ang mga taga-Angono Rizal, tradisyon na raw na gunitain ang undas sa mismong All Souls Day. Ngayong araw ng mga kaluluwa o November 2, ang nakaugaliang pagdalaw sa mga yumao ng mga taga-Angono Rizal. Dito sa Angono Municipal Cemetery, may mga ngayong araw lang din naglinis at nagpintura ng puntod. Na-late ng kasi may busy ako. Magkano pintura, sir? Ano lang sir, 250 lang to sir. Isa raw sa napansin ng mga taga-Angono, mas kakaunti ang mga pumunta ng sementeryo ngayong taon. Dati kasi siksikan, ngayon hindi na. Siguro kagabi pa yung iba nagpunta rito. Medyo hindi siya ganun karami at dahil may 31 tayo by 1 and of course nagkaroon sila ng chance para mauna yung iba at kung titingnan natin ang kabuuan ay hindi ganun kasikip. Sa pagsuyod naman namin sa Angono Municipal Cemetery, kapansin-pansing may mga nichong lubog sa baha, gaya ng nicho ng lola ni Bea. Mula noong ilibing ito rito noong 2018, palaging ganito ang sitwasyon. Medyo mahirap po pero ganun talaga. Mahirap. Maglilimas talaga ng maglilimas pag ganito eh. Ayon sa Angono Police, stagnant ng tubig sa dulo ng sementeryo at walang malabasan. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang LGU. Sa isang pribadong sementeryo rito, ang himlayan ng dalawang national artists, ang muralist na si Carlos Botong Francisco at ang composer na si Lucio San Pedro. Mga Boy Scout ang bantay sa kanilang mga puntod. Ivan, tulad ng inaasahan ay mas dumami pa yung mga dumadalaw rito sa Angono Municipal Cemetery. Siguro mga nasa alas 3 ng hapon kanina na magsimulang dumagsa yung mga dumadalaw rito at ayon sa Angono Police, nasa mahigit 10,000 na yung mga dumadalaw sa 3 sementeryo rito sa Angono Rizal. Ayon naman sa Rizal Police Provincial Office ay naging payapa ang paggunita ng undas sa buong probinsya. Yan muna ang latest. Balik sa Ivan. Maraming salamat, Nico Wahe. Kahit patapos ng undas at wellness break, dagsa pa rin ang mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Jamie Santos. Jamie? Pia, may ilang hahabol makauwi ng kanilang mga probinsya para makabisita pa rin sa kanilang mga yumaong kaanak, pero ang iba maghahanda na para sa pagbabalik trabaho at eskwela matapos ang mahabang holiday weekend. Matapos ang mahabang undas break, balik realidad na raw sa eskwela at opisina ang maraming pasahero sa PITX. Masayang-masaya po. Dahil nagkita-kita rin kami ng mga kapatid ko na dahil nasa malalayo na sila. Balik naman po sa yung apo ko sa school. May pasok na po bukas. Back to reality na, may pasok na yung mga bata. Meron namang uuwi na ng probinsya matapos magbakasyon sa Maynila. Dito po sa Taguig, bakasyon lang po. Babalik na po kami ng Catanduanes. May pasok na yung mga apo ko. Dadating kami dun sa amin, mga 3 p.m. Apo. Bukas po. Hindi po sila makakapasok bukas? Hindi pa po. Mahaba ang pila sa mga biyaheng Cavite, Batangas at Laguna. At inaasahang darami pa ang mga pasero ngayon hanggang bukas, November 3. Ayon sa PITX, October 30 pa rin ang naitalang pinakamaraming pasahero nitong undas. Umabot sa 194,468 ang pasahero noong Huwebes. Mas mataas sa inaasahang daily average na 180,000 mula October 27 hanggang November 5. 160,000 kahapon November 1. Mahigpit pa rin ang seguridad sa terminal. May police assistance desk sa bawat palapag. May mga nag-iikot na police at K9 units. Mayroon ding nakapwestong first aid station ng MMDA. At libreng blood pressure check-up ang BFP. Pia, sa ngayon nananatiling ligtas at maayos ang operasyon dito sa PITX sa kabilangan ng balik biyahe rush. At yan ang latest mula rito sa PITX. Balik sa iyo, Pia.
Maraming salamat, Jamie Santos. Nagsisimula na rin umuwi ang mga nag-undas at bakasyon sa Baguio City. At mula sa City of Pines, nakatutok live si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy? Ivan, minuminuto ay nakikita ang pagdaan ng mga provincial bus dito sa kahabaan ng GovPac Road sa Baguio City. Patapos na kasi ang long weekend, kaya ang ilan sa ating mga kababayan nagsisibalikan na sa kani-kanilang mga probinsya. Tanghali pa lang, pumila na sa bus terminal sa GovPac Road, Baguio City sina Chen para sa 2:30 PM nilang biyahe pauwing Cavite. Inawasan lang po namin yung maraming tao po. Tapos baka po kasi ma-delay yung namin, alis po. Sa mahigit 60 units ng isang bus company dito sa lungsod, 44 ang fully booked na. Sa dami po ng umakyat po nung 27 hanggang 31, ngayon po babalik po sila lahat pa Manila. Kaya yung marami pong nag-advance booking. Very much ready to accommodate whatever cases, lalo na pag-accommodate sa mga passengers. Kung marami ang pababa na ng Baguio, mayroon din ngayong araw piniling bumisita sa puntod ng mga yumaong mahal sa buhay. Pumalo sa 18,533 ang bilang ng mga bumisita dito sa Baguio Public Cemetery. Marami man ang mga bumisita, pinanatili pa rin ng mga otoridad ang kalinisan dito sa nasabing sementeryo. Nakantabay pa rin ang PNP at force multiplier sa loob at labas ng sementeryo. Sa Dagupan City, baha ang inabutan ng mga dumalaw sa Roman Catholic Cemetery, kasunod ng malakas na pagulan kahapon. Papaano na lang po ako ng kandila sa mga bata. Baka kasi makakuha pa ako ng sakit. Dapat sana tinabunan para hindi naman mahirapan yung mga tao. Bukas ang mga sementeryo sa Dagupan City hanggang alas 8 ngayong gabi. Ivan, as of 5:55 PM ay makikita ang nararanasang light to moderate na traffic situation dito sa intersection ng GovPac Road. Rush hour na kasi at dumagdag pa ang bilang ng mga mas maraming bus na bumabiyahe ngayong araw. Yan muna ang mga latest na balita mula rito sa Baguio City. Balik sa inyo. Maraming salamat, Sandy Salvacio ng GMA Regional TV.